Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, aayusin ko ulit itong aking conjoined twins, kung tawagin ko ay conjoined twins na bonsai, Ficus microcarpa. So lately ko lang ito na-upload, medyo late yung upload ko. Pero yung last workshop ko nito mga paps ay 10 months ago. So bali wild na siya at kumakagat na rin yung mga wire sa kanyang katawan. So ngayon, ibabalik ko muna siya sa dating shape, pruning at rewiring. So mga paps, yan nga ang itsura ng baba niya. So tatanggalin ko nga muna pala itong mga ugat na tumagos na doon sa kanyang pat para ma-flat siya sa sa table at hindi tayo mahirapan sa pag-aayos. So tumagos na yung kanyang ugat. Tumagos na po yan sa lupa, kaso medyo hindi masyadong naiinitan kaya hindi gaanong wild yung mga dahon niya. So ngayon tatanggalin ko muna itong mga nandito sa lowest part. Yan, di natin kailangan yung mga nandyan sa below nitong branch na to. So yung mga branch na yan, tanggal muna lahat yan, yung mga nasa ilalim. Pati ito mga paps, itong nandito. So kaya ko siya tinawag na conjoined twins kasi dalawang apex. So magkakaroon siya ng dalawang apex. So parang dalawang puno siya, Hindi naman siya twin trunk, pero ang kalalabasan parang dalawang puno. So ayan mga paps, ito na yung back. So tatanggalin din lahat yan, tulad ng sabi ko kanina, lahat ng nasa ilalim at below nitong branch na yan, tanggal. So ayan, para malinis. Itong mga branches na tumubo sa ilalim, mga sucker na yan, tanggal lahat yan. At magbawas muna tayo ng aerial roots. So ayan mga paps, so tingnan natin muna ng medyo malayo. So mga paps, ito na ang itsura niya. So bali sobrang wild. Natanggal ko na yung mga nandito. So malinis na to, kitang kita na yung kanyang trunk. Tanggalin ko rin muna to para yan. So ngayon tatanggalin ko muna yung mga previous wire kasi kumakagat na sa kanyang bark, sa branches. So tatanggalin ko muna pero hindi ko na ipapakita sa video para hindi po matagal. So mga paps, ayan, at natanggal ko na yung yung wire niya. Kung makikita nyo, malinis na po siya. Pero wild pa rin, So uunahin ko itong part na to, itong isang apex. So dyan muna tayo magpo-focus. Wire po yan, branch selection at wire. So ayun mga paps, dito muna ang focus natin sa isang ito, So tatanggalin muna natin itong mga branches na redundant na. Itong nandito sa baba, makikita nyo to. Ito yung isa sa mga main branch nya. Makikita nyo yan. Tapos meron ditong tumubo na isa. So ang plano ko, ito ay bababa ko rin naman to, kaya hindi na to kailangan. Tatanggalin natin yan. Ito namang dalawa, makikita nyo naman to. Meron ditong isa sa taas, tapos meron pa dito. So tatanggalin ko na rin yan. Magkapatong sila. So kung mapapansin nyo mga paps, tingnan nyo po yung nakikita po ba dyan itong branch na to. Sa bawat curve, kung nakikita po ito, sa bawat curve, yung outer part ng curve, nandun po yung branch nya. Doon ko po nilagay. So nag-divide sa to, nag-divide naman dito sa to, nag-divide naman yan. So yun po ang pagkakapalin lang. So ayan mga paps, halos na select ko na yung lahat ng branch na hindi ko kailangan dito at kailanganin. Ngayon, ang susunod ay rewiring. Kasi kung hindi ito i-wire,
iiba po ang posisyon. Ito dati nakaganyan yan, since nagalaw siya, ngayon nandun na siya sa likod, mapapansin nyo yan. So rewiring ulit yan, rewiring para ilagay dyan sa kanyang posisyon na gusto ko. Tapos ito ibababa ko to ng konti, then set back na rin, mga ganyan siguro. So set back na muna to, sobrang haba. Tapos rewiring. So i-wire ko muna ulit mga paps, tapos ipapakita ko po ulit sa inyo kapag naka-wire na. So ayan mga paps, at na-wire ko na itong first apex, first 3 ano. Actually 3, parang 3 na rin to kasi may apex eh. So ngayon pipwesto ko lang itong kanyang mga branches. So yan. So kung makikita nyo mga paps, kung nakikita nyo ba to, bababa natin konti ang camera. So yan, makikita mo yan po, ito branch na yan, mga nakaseparate na po yung mga branches nya, parang cascading na style. So cascading talaga ano, nakikita nyo po yan mga paps. Ito. Tapos dito meron din ulit cascading pa rito na isa. So nagalaw po kasi ito nung sa kanyang dating pinagtataguan. Yan. Kaya nag-iba yung posisyon. So ngayon pwesto ulit natin sila. So nagpalit po ako ng apex mga paps. So ito po yung apex nya. Ito yung dati. Yan, ngayon ginawa ko siyang branch. Kaso yun lang, nag-snap. So kailangan natin tanggalin. So maghihintay na lang tayo ng panibago dyan. Naputol siya mga paps. So ganyan talaga, nasubrahan ng twist. So ayan, meron pa naman sanang nakakabit na ano, pero tinanggal ko ng diretso. Pwede pa naman sanang mabuhay, pero tinanggal ko na lang. So bali ito na lang yung gagawin natin, ganyan. Kasi ito yung bagong apex. So mapuputol talaga yan mga paps pag mali yung hawak natin sa branch. So nagkamali ako kaya naputol. Yan. So putulan natin tong apex. So yan. So mga paps, yan po ang itsura ng ating first apex. Yan na po, cascading tapos apex. So ngayon dito naman po ako pupunta sa kabila. I-wire ko rin po muna ano. So mga paps, na wire ko na itong second tree. Bali mayroon pa pala ritong natira. So i-wire muna natin yan. So dito na lang din naman sa baba. Bali almost lahat na ano, na wire ko na. So mayroon lang ditong natira at tingnan lang natin. So kailangan kasi mga paps ay naka-wire lahat para maiposisyon natin, kasi usually yung mga halaman kung nasaan yung sunlight, doon po tumutungo yung kanilang mga branches. Kaya pag hindi natin winire, hindi natin mailalagay sa kanilang desired na pwesto yung mga branches. So i-wire muna natin to. So bali mayroon dito sa apex nitong second tree, yung second apex, hindi ko na winner mga paps kasi
Sa tingin ko kumpleto na ano, yung apex na yan para maging itong apex na to para maging apex. So actually ang apex mga paps ay hindi lang isang branch. So composed po yan ng maraming branch na nagpo-form ng parang canopy niya. So ayan. So later on, ipoprone ko na lang to, hindi ko na siya i-wire. So ngayon, ito muna dito sa baba. So lalagay ko muna ito sa cascading na itsura. Yan. Tapos meron dito mga paps, kung nakikita ba ito dyan. So kung nakikita po ito, itong part na to, kung makikita nyo ito. So ito yung main branch. Tapos tatlo sila dyan sa side na yan. So itong sa gitna, tatanggalin ko itong sa gitna para ang separation ay dalawa na lang. So yan. So mas maganda, mas malinis. So itong isa ay gagawin nating ganyan. Tanggalin muna natin itong sobra na wire. Tapos setback po ito mga paps para mag-encourage ng branching, backbudding. Ito namang isa, didiretso natin ang cascading. So ayan, kung makikita nyo, paliko-liko na siya, twisted. Tapos itong isa na to mga paps, meron dito, ibababa ko lang ng konti, tapos i-setback ko na rin yan. Setback. So ayan. So ito nakapwesto na yung cascading dito. Tapos ito naman ilalagay natin dyan. Then setback din po ito mga paps. Yan. So ano na yan ng backbudding. Mag-i-encourage na po yan ng backbudding. More branches na ang yan para kumapal mga paps. Ngayon mga paps, dito ako mapupunta sa pataas na itong branch na nandito na sa medyo taas ng konti. So ibubuka ko ito para makita yung separation ng branches. Yan. Tapos bawasan natin tong wire. Yan. Then setback. Kasi umabot na dun sa gitna yung branch na to. So ganyan lang. Dapat kahaba. Kasi ito, baba natin to ng konti. Yan. So, yan. Then ito mga paps, lalagay natin to dito sa likod. Then ito, lipat natin dito sa harap. Medyo cascading din. Bawas ng sobrang wire. Yun. Then setback din. Para kumapal na siya. So ayan ang itsura niya mga paps. So usap natin konti. So kung makikita nyo, pansin na yung dalawang apex niya, mas mataas lang itong isa. Tapos meron pa ditong cascading. Ayan. So ito mga paps, ipiprone ko na lang para hindi na ako mag-wire at mag-form na siya dyan ng canopy. So puprone ko na lang ito mga paps, lahat ng branches. Around 1 inch bawat branch. So para kumapal na siya rito. So yan. So ayan na siya mga paps.
So mga paps, ito na po at tapos na. Natapos ko nang maayos itong aking conjoined twins na Ficus microcarpa. So yan na po ang itsura niya. So ito yung isang apex, tapos may cascading dito. The other one po ito naman. Tapos may dalawa siyang cascading na branch. So yan na po itsura niya. Yan po ang front na napili ko. Ito yung back. So yan po. So sa tingin ko satisfied ako na dyan sa kanyang itsura ngayon. So tingnan po natin ang paikot ng mga paps. So yan po siya mga paps. So ayan po, ganito po kalaki yung kanyang trunk. Kung tingnan niyo po itong wire cutter. Yan. Tapos ito po yung daliri ko. So malaki na po ito mga paps. Yan po ang itsura niya. So hindi masyadong nakikita ng ating background. So sana malinaw po dyan sa inyo ano. So yan. So kita na po yung dalawang apex niya. Mga paps, hanggang dito lang po muna yung ating video ano. So yung workshop hanggang dito lang muna. Ang susunod ko pong gagawin dito ay maghihintay naman na kumapal siya. So sana hindi na siya magalaw-galaw para tuloy-tuloy yung kanyang mga pwesto ng kanyang mga branches. So yun lamang po, kung nagustuhan po ninyo itong video at naibigan po ninyo ano, at gusto niyo po pong mapanood yung mga susunod na video, sana po ay huwag niyo kalimutang mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Click niyo po yung notification bell. Share niyo na rin para umabot doon sa mga gusto pang mag-bonsai. Yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.